Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating second Sunday. Welcome to the Life Giver Church where new life begins. And we want to welcome you sa ating pong second Sunday po the month of September. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na magkakasama pa po tayong pinagpapala at hindi kahit kailan pinabayaan ng Panginoon. Salamat po. Praise God. At sa araw pong ito, tayo po'y pinagpalang muli ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Salamat po. At nagmamagandang umaga po ako sa ating pong Mama Nanay Sitas. Hallelujah, Ate Sitas, Mama Sitas. Sa ating pong mga pastors, Pastor Ali, Pastor Leo, Pastor Lito, Pastor Bernard, Pastor Hill, Pastor Dante. Hallelujah. At sa iba pang mga kamanggagawa po ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Praise God. At sa araw pong ito, bago po tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, nais po naming magpasalamat sa Panginoon sa napaka-successful na Men and Women's Network Convention kahapon. Hallelujah. We are not expecting that many people to come, pero lumampas po tayo dun sa ating expectations kasi ang hinihanda lang po namin ay para sa 100 actually. Pati yung pagkain, 100. Pati yung water, yung bottled water, 100. Pati po yung hopya na salamat kay Kuya Lito sa pag-sponsor po ng hopya. Bumili lang kami ng para sa 200 na kasi baka magustuhan nyo yung hopyang munggo. So hindi lang 10 box, kundi 20 boxes po yung actually, hallelujah. Binabayaran namin kay Kuya Lito, ayaw na pong pabayaran eh. Salamat sa Panginoon. So, praise God. At sa mga iba pang nagdala, pansit, hopyang baboy, hallelujah. Ang dami naming pagkain kahapon. Amen. Kay Jake, meron pang suman eh. Salamat sa Panginoon. Kaya po nagpapasalamat po kami sa lahat at higit na nagpapasalamat sa pamunuan. Congratulations po kay Ate Shie. Hallelujah. Napaka-commendable, job well done. Kay Ate Chris, hallelujah, commendable, job well done. Salamat po sa ating pong pamunuan. Kay Kuya Ali, ang chairman po ng Men's Network, at kay Pastor Dante, kay Pastor Hila, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Hallelujah, it will never be a successful one kung hindi po talagang united yung effort na pinagsama-sama. Napaka-successful po. Sa multimedia group, hallelujah, lalong-lalo na po, Kuya Eman, Ate Chalisa, at sa lahat po ng bumubuo, pati na ng music ministry, ng creative arts, at sa lahat po, pati yung mga nag-pray, maraming salamat po. At sa napakagandang special number, hallelujah, first prize po, Men's Network. Hallelujah. Hindi. Ang ganda po nung sayaw nung bihirang-bihirang mag-request yan si Pastor Ali. Nung mapanood niya yung dance number, sabi ni Pastor Ali, Bishop, special number rin natin yan sa anniversary natin. Sa 439th anniversary, akalain yung nag-request si Pastor Ali na gawin daw special number yung hallelujah. Sabi ko, paano kung makakatanggi sa'yo? Kaya po sabi namin sa Women's Network, mula ngayon, 5 buwan pa, pwede pang mag-practice. Hallelujah. Ganda po kasi ng special number po nila. So panoorin po natin sandali yung mga ilang kaganapan kahapon. Hallelujah. Salamat kay Ate Sita sa napaka-basic pero evangelistic message ni Ate Sitas concerning our relationship with God. Panoorin po natin. Amen. Salamat sa Panginoon. Ganda po. Hallelujah.
Amen. Sabi sa inyo first prize Amen. Sa lahat po nag-sponsor ng ating pong mga paraffle prizes, maraming salamat po. Kilala po ninyo kung sino po kayo at hindi na po namin babanggitin yung inyong mga pangalan. Ayaw naman din pabanggit. So maraming salamat po sa mga nagbigay. Yung pong mga ano po natin, yung mga water, ano tawag doon? Yung Aqua Plus, ano ba yun? Hallelujah. At marami pang ibang mga prizes. Po nanalo ng 2 washing machine. Ganda po nung ginawa natin ito sa paraffle. May nananalo sa women, may nananalo sa men's network. Kaya lang may nagtampo May nagtampo. Sabi, bakit daw hindi nanalo yung mga youth? Ang sabi po namin, sa next time, ihiwalay na rin namin yung tambiolo para sa mga youth. Kasi bakit daw hindi sila nanalo? Salamat sa Panginoon. Meron namang nanalo din. Pero salamat sa Panginoon, paghahandaan po natin ang ating pong Men and Women's Network Convention next year. Hallelujah, mahaba pang panahon, makapag-ipon na tayo ng mga papremyo para sa paraffle natin. Para mas masaya at mas marami po ang mag-uwi ng, ang dami pong papremyo kahapon At natutuwa po kami na yung mga baguhan sa gawain, yun ang mga nanalo, most of them. Yung mga kailan lang sila naka-attend, parang kahapon nga lang sila naka-attend, pero sila po yung nanalo. At nakakatuwa naman na talagang deserving yung mga nanalo po kahapon. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa ating pong global family, sa ating global network, maraming salamat po for joining us this morning. At sa pangalan ng Panginoon, kayo po'y pagpalain saan man po kayo naroroon. Medyo mahigpit ang sitwasyon ng daigdig ngayon po. At ang Nepal, ang Indonesia, alam po niyo nakapanood ako, hindi ko alam kung gaano katotoo ito
na 'di ba sa Nepal na pababa nila yung Prime Minister, pinagbabato yung bahay ng Prime Minister. Apo, at talagang niransak ng mga tao, mga Nepalese, yung bahay ng Prime Minister. At merong isang footage na nakita na yung Prime Minister ay inaanod ng malakas na agos ng ilog, tapos pinagbababato ng mga tao. Yung Prime Minister naka-helmet. Pero nyo inaagos ng malakas na agos ng tubig yung Prime Minister, tapos pinagbababato ng mga tao. Kasi tumakas daw po yung Prime Minister. Hindi ko alam kung gaano katotoo, pero napanood ko po eh. Marami namang napapanood sa Facebook na karamihan AI, yung iba naman ay fake news. Kaya, praise God, pero ganun na kalala. Ang France po ngayon, sa Paris, ay meron pong tinatawag na blockade, yung pong hinaharangan ng mga main thoroughfare sa Paris. At first time na pinasabog ng Israel ang Hamas camp ng Qatar. First time po na nangyari. At so mahigpit po ang mga pangyayari. Naway sa ating bansa, wag namang sapitin ang malawakang protesta, kundi maayos ang problema ng ating pamahalaan. Kulong yung dapat ikulong, pagbayarin yung dapat pagbayarin. At huwag palampasin yung mga nagpasasa, bilang na bilang sa kamay, yung ilang naghahati-hati ng kayamanan ng ating bansa. Praise God. Hallelujah. Pigilan niyo ako na umiiral na naman yung aking pagka-Andres Bonifacio. Amen. So, salamat sa Panginoon. Pag-pray po natin, medyo nabubuhay na po tayo sa perilous times. According to yung mga prophetic revelations po ni Apostle Paul, na tayo po'y nasa napakadelikado ng panahon. We are living in the so-called perilous times. Yung perilous times ay hard to bear life, difficult life. Yan po yung perilous times. At salamat sa Panginoon na hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Praise God. So, kapit lang po sa Panginoon at magpakatatag sa ating pananampalataya. Amen. Meron akong naaalala so salamat sa Panginoon, pag-pray lang po natin. Napakadelikadong panahon. If you have your Bible with you this morning, ang oras ko po ay 8:56. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Kings, chapter 4, beginning verse 8 hanggang verse 10. At dudugtungan ko po yung mensahe ko nung nakaraang Sunday. At ang pinag-uusapan po natin ay si Elisha, the prophet of grace. Elisha is the prophet of grace. At ang tatalakayin po natin ngayong umaga ay subtitle po, It is well. It is well. It is well with my soul. It is well. Hallelujah. Sa Tagalog, ang sinabi po ng babae, it is well, ayos lang ako. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, ayos lang ako. Ayos lang ako. Hallelujah. So yan lang po ang pag-uusapan natin. Ayos lang ba kayo? Amen. Ayos lang ako. Hallelujah. Ano man ang sitwasyon ng buhay, ano man ang mga nangyayari sa buhay, hallelujah, pwede nating masabi, ayos lang ako. It is well. Hallelujah. So basahin po natin. Second Kings, chapter 4, verse 8 to verse 10. Now it happened one day that Elisha went to Shunem, where there was a notable woman. Notable woman means
dignified, pwedeng sabihing well-to-do, nakakariwasa, maayos ang buhay na isang babae, notable woman, dignified and well-to-do na babae. And she persuaded him to eat some food. So it was, as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. And she said to her husband, "Look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Please, let us make a small upper room on the wall, and let us put a bed for him there, and a table, and a chair, and a lampstand. So it will be whenever he comes to us, he can turn in there." Isang araw, pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nakiusap kay Eliseo na dumaan muna at kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, humihinto siya sa bahay ng babae para kumain. Ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, "Nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. Igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan at lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Para kapag pupunta siya rito sa atin, ay may matuluyan siya." So pagpalain ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita, sa pamamagitan po ng mga talatang ito, pag-usapan po natin ang mensahe ng ating Panginoon na may kaugnayan po sa isang napakahalagang kahulugan ng pagtitiwala, pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anuman ang sitwasyon ay nasasabi nating it is well. Ayos lang. Na po, so ito'y isang uri ng ng mensaheng may kaugnayan sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. The message is all about it is well. Hallelujah. At ito'y nangyari sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon, ang pangalan po'y si Eliseo, at ito'y naganap sa kasaysayan ng isang babaeng taga-Shunem, a Shunammite woman. So, pag-usapan po natin ito sa simpleng mensahe lamang. And I pray at the end of our service today ay makapanalangin po tayo. At kung saan tayo akayin ng Holy Spirit for this morning, willing po tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Praise God. So, meron pong isang notable woman. Ang pangalan, actually sa Tagalog, malinaw po na yung notable woman ay isang babaeng nakaririwasa. Ibig sabihin, siya po ay may kaya. Hallelujah. May mayamang babae na taga-Shunem. So karugtong po ito ng mensahe natin nung nakaraang Sunday. Pag-usapan natin yung Shunammite woman. Yung pinag-usapan natin nung nakaraan, yung babaeng nabaon sa napakalaking pagkakautang dahil sa iniwan ng kanyang asawang propeta o lingkod ng Panginoon. Napatunayan po natin na ang Diyos ay masagana sa grasya na kayang mag-supply ng lahat ng ating pangangailangan. Looking back at a quick review of what we have taken up last time, napatunayan po natin na kapag available ka lang sa Panginoon, in your empty vessel, coming to God in your emptiness, God can supply with so much na hanggang available ka, hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. Kaya lang naman tayo parang kinakapos na ay kapag hindi na tayo handang lumapit at magtiwala sa Panginoon in our emptiness. At ang sabi po, kapag ikaw ay empty vessel, anong mahihita mo sa empty vessel? Nothing. Pero maniwala kayo sa isang hungkag
at walang lalagyan, walang lamang sisidlan, napakaraming pwedeng ibigay at ilagay ang ating Panginoon. We can get nothing out of an empty vessel, but we can put in so much. Sabihin, wala kang mahihita dun sa empty vessel, maliban sa empty. Pero dahil empty, ang dami mong pwedeng ilagay. At yan ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Minsan, yung lumapit tayo sa Panginoon in our emptiness, na sinasabi natin sa Kanya na wala akong magagawa kung hiwalay sa iyo. Ikaw lang ang pinagmumulan ng lahat ng aking tinatangkilik. At kapag ganyan palagi ang ugali ng ating puso, maniwala kayo, hindi kayo papagkukulangin ng Panginoon. Laging kayang-kayang isupply ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. At hallelujah, napatunayan po natin na pagkatapos pong mabayaran ng lahat ng pagkakautang, naging masagana na ang buhay ng mag-iina. At hindi na muli silang naghirap dahil sila'y naniwala na in your emptiness, God can provide with so much in Jesus' name. So yan po yung mensahe natin nung nakaraan. Ngayon naman, isang kasaysayan din sa buhay ni Propeta Eliseo na nang siya'y dumalaw sa Shunem, ay may tatagpuan siyang isang babaeng mayaman. Sabi po, well-to-do, well-off, notable, dignified na babae. At itong mag-asawang ito, inanyayahan si Eliseo. Napapansin ng babae na palaging dumadaan si Eliseo sa kanilang daan at hindi nagkatubili na mag-invite yung babae kay Eliseo. Nararamdaman niya, nadidiscern niya na si Eliseo ay mabuting lingkod ng Panginoon. At nang isang panahon, inanyayahan po ng babae si Eliseo para kumain. Alam po niyo, sa kultura ng mga Israelita, kapag ikaw ay inanyayahang kumain, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay kinalulugdang maka-fellowship. Hinahangad na maka-fellowship. Kapag may nag-invite sa iyo para kumain, ang kahulugan nito ay hindi lang basta ang pag-anyayang kumain, kung hindi may layuning makipag-fellowship. May layuning makilala ka pa, may layuning makipagrelasyon sa iyo. Yan po ang ibig sabihin ng anyayahan kang kumain. Ang Panginoong Yesus, natatandaan ninyo sa Lucas Kabanatang 15, pinulaan ng mga Pariseo at mga Skriba, sapagkat ang Panginoong Yesus, inanyayahan ng mga publikano, ibig sabihin yung mga tax collector, na kumain at makisalo ang Panginoon sa mga tax collectors. At alam natin ng mga tax collectors during Jesus' time ay ang kinamumuhian ng lipunan. Mga tax collectors po, kinamumuhian po yan ng lipunan. Ayaw na ayaw ng mga tao sa mga maniningil ng buwis. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga maniningil ng buwis during Jesus' time ay mga kababayang sinanay ng mga Romano para maningil ng buwis, at kaya nagagalit ang taong bayan sa mga publikano, pati ang mga parit, mga skriba, kasi ang mga publikano, mga tax collector, naniningil ng higit kaysa sa dapat nilang singilin. At pinapayagan sila ng pamahalaang Romano. Actually, sinanay sila at tinuruan sila, hallelujah, na mag-corrupt. Parang flood control lang. Hallelujah. Andito na naman tayo. Hallelujah. Amen. Biro mo, kababayan ka, Pilipino ka, sasanayin ka ng banyagang bansa para maningil ng buwis sa mga kababayan mo. Tapos ang paniningil na gagawin mo, higit at labis-labis sa dapat singilin. Yung sobra na pupunta sa bulsa ng mga maniningil, at iilang piraso lang yung nire-remit sa pamahalaan. Pinapayagan ng mga Romano yan.
Kaya itong mga publikano, mga maniningil ng buwis, kapag nakatira sa community ninyo, taku, kinamumuhian yan. Pagka nakasalubong ang pari ng maniningil ng buwis, lumilihis yung pari. At kapag dumaan yung maniningil, dudura yung pari. Tapos pag magbabayad yung pari ng kanyang buwis sa maniningil, sa publikano, hindi binibigay, hindi iniaabot, ibinabato yung pera. Pag napadampi ang balikat mo dun sa publikano, uuwi ka agad yung pari, maghuhugas agad at maliligo. Ayaw niyang madampi ang kanyang balat sa mga publikanong napakakurap. Kaya sila po'y kinamumuhian ng lipunan. Isang panahon, inanyayahan ng Panginoong Yesus na makisalo sa mga publikano. Anong? Nakisalo ba ang Panginoon? Yes. Sumalo ang Panginoon sa mga publikano. Nakikain. Alam po ninyo, sa kaisipan ng mga Hudyo at mga Pariseo at Skriba, ibinabana ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa level ng mga kinamumuhiang corrupt na mga tax collectors. Binabana ni Jesus ang kanyang level. Hindi natin alam kung sinadya ng Panginoon ibaba yung kanyang level o hallelujah, o talaga lang gusto niyang ma-minister yung mga publikano. I strongly believe bumaba na ang Panginoon. Inabot ng Panginoon ang pinakamababang kinamumuhi ang tao ng lipunan para lamang maakay sa pagtitiwala at madala sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sinong naniniwalang kayang-kaya ng Panginoong Yesus babaan ang iyong kalagayan, mawin ka lang, maipadama lang ng Panginoon sa iyo na mahal ka niya, maipadama lang ng Panginoon sa iyo na ikaw ay pinagmamalasakitan niya kahit sa pinakamababang estado ng lipunan. Ginawa ng Panginoon yan. Kaya ano ang sabi ng mga Pariseo? Sino yan? Bakit siya nakikisalo? Bakit siya nakikikain at nakikipamatok sa mga makasalanan? Tapos nagkwento na ang Panginoon ng 3 kwento ng, hallelujah, nawawalang tupa, nawawalang barya, at nawawalang alibughang anak. Para lang sabihin na anuman ang estado ng buhay mo, aabutin ka ng Panginoon, mapagpala ka lamang, mailigtas ka lamang, mabago lang ang iyong buhay. Amen? So, ganyan ang ginawa nung babae. Inanyayahan po niya si Propeta Eliseo alang-alang sa maka-fellowship. Alang-alang sa magkaroon sila ng mabuting relationship at magkakilala. Magkakilala. Kaya hindi lang basta kumakaway, kundi inanyayahang kumain. Kaya, amen, kaya kapag kayo nag-aanyayang kumain, ibig sabihin, you are desiring for an intimate and not just a casual relationship, but a fellowship. Amen? Hallelujah. Kaya pag inanyayahan namin kayong kumain, praise God, ibig sabihin, gusto naming makasalo kayo. Gusto naming makasalo kayo. Habang nagsasalo-salo, nakapagkukwentuhan. Habang nagsasalo-salo, na ibabahagi ang mga alalahanin ng buhay at dahil doon lumalalim ang ating pagkakilala at relationship sa isa't isa. Can I hear a good amen? Amen. Hallelujah. Amen and amen. Diba, Ate Jen, hallelujah, Kuya James, praise God. So salamat sa Panginoon na merong panahong we eat together, tapos sa pagkakumakain, sino sa inyo nararanasan niya? Pag kumakain, nakapagkukwentuhan kayo. Amen. Tumatagal yung kainan dahil sa sumasarap yung fellowship. Amen. Kami pong mga pastor, pag araw ng Friday, magsisimula ng 9:00, maghihiwalay ng 2:00, 3:00 ng hapon. Dahil lang sa napakasarap na fellowship. Nagkakakilala. At yan po ang gusto ng Shunammite woman. Kaya inanyayahan niya si Eliseo na kumain, hallelujah, hindi lang basta para kumain, kung hindi para
mag-establish ng fellowship at relationship. Praise God. Kaya pag may time, mag-anyaya kayo sa mga kaibigan, mag-anyaya kayo sa inyong, hallelujah, sa isa't isa. Praise God. Minsan, anyayahan namin kayo. Minsan, anyayahan nyo kami. Amen. Hallelujah. Para salamat sa Panginoon. Kami po nila Ate Sitas, minsan kumakain lang kami. Nagkakapi-kapi lang. Praise God. Hallelujah. Doon ko nga natikman yung napakasarap na, hallelujah, na kape at saka, ano yun, Ate Sitas, kinakain natin sa Mary Grace. Si Ate Sitas, ini-invite kaming kumain sa Mary Grace. Ano yung masarap na kinakain natin doon, Ate? Yung kape at saka yung, hindi. Parang may naririnig ka. Amen. So, salamat sa Panginoon. Kwentuhan lang po. So, yan po yung nangyari. Meron bang nakakaranas sa inyo niyan? Meron bang ganyan sa atin? Amen. So, from time to time, you invite. Hallelujah. So, isang panahon, sabi po, simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, humihinto na siya sa bahay ng babae para kumain. So, naging regular na. So, ibig sabihin, nakapag-establish na ng relationship. So, nakabuo na ng fellowship. Tapos ngayon, nagsabi yung babae sa asawa niya. Sabi ng asawa sa babae niya, nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang lalaking ito. Na dumadaan palagi at kumakain sa atin. Sabi niya, ipagpagawa na natin kaya siya ng isang silid sa itaas. So, ang ginawa, nag-request ngayon yung babae na, ipagpatayo na natin, pagpagawa na natin ng kwarto si Eliseo doon sa rooftop. So, doon sa attic. Tawag po doon sa room in the wall o room in the wall ay attic. Isang silid sa itaas. So, purihin ang Panginoon, talagang decided po yung mag-asawa na mag-establish ng relationship para pag dumadaan siya, nandun na siya, madali lang makapagtanong, madali lang makahingi ng prayer, madali lang. And at the same time, gusto nilang i-bless yung man of God. Gusto nilang pagpalain yung lingkod ng Panginoon. Kaya lagyan natin yung kanyang room sa attic ng higaan, ng mesa, ng upuan at ilawan. Upang kapag pupunta siya rito sa atin, meron na siyang matutuluyan. So, salamat sa Panginoon, yan po yung nangyari. Kaya, nakapag-establish ng relationship, nakapag-establish ng fellowship, at nagkaroon ng deep, consistent, intimate na relationship yung mag-asawa kay Propeta Eliseo. Now, tignan po natin yung inilagay doon sa kwarto. Ano ba yung inilagay doon sa kwarto? Bakit yun ang inilagay? Nilagyan ng higaan, nilagyan ng lamesa, nilagyan ng upuan, tapos nilagyan ng lampstand. Mga mahalagang sangkap sa isang silid. At alam po ninyo, itong 4 na sangkap ng isang maliit na silid ay katumbas ng 4 na mahalagang sangkap ng ating pagpapalang tinatanggap sa Panginoon. Ang higaan ay kumakatawan sa, that bed represents rest in the presence of God. Yung higaan ay kumakatawan, type and shadow of our rest in the presence of the Lord. Hallelujah. Totoo naman yan, no? Sa presensya ng Panginoon ay may kapahingahan. Sa presensya ng Diyos ay may kapanatagan. Sa presensya ng Diyos ay may kagalakan. Kaya yung mga silid tulugan po natin, hindi lang silid tulugan yan. Kapag nag-aalay kami ng mga bahay, ang silid tulugan ay ikinukonsider din pong silid ng panalanginan at silid ng pamamahinga sa presensya ng ating Panginoon.
So yan po yung, it represents rest in the presence of God. Sino pong naniniwalang ang kalooban ng Panginoon ay ang mamahinga tayo palagi sa presensya ng Panginoon? Mamahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon kasi, nauunawaan natin wala ka nang gagawin eh. Sa presensya ng Panginoon, lahat ay tinapos na niya. You can rest in the presence of God. You can rest in His faithfulness. You can rest in His grace. You can rest in His finished work. You can rest in His mighty presence. Pangalawa, yung pong table. Yung table po ay lugar ng fellowship. Apo, sinong naniniwala yung hapagkainan po ninyo ay ang lugar ng pinakamataas na fellowship? Your eating table is a table of the highest form of fellowship. Kasi sa table, dyan kayo nag-uusap. Sa table, dyan kayo nagkukwentuhan. Habang kumakain at ini-enjoy ang mga pagpapala ng Panginoon, you fellowship with one another. Kaya po ang table ay lugar ng pakikipag-fellowship. Sino sa inyo nakikipag-fellowship pa rin sa Panginoon? Amen. Kayo ba nagpe-pray pa? Eh, syempre. Kayo ba nagbabasa pa ng Bible? Syempre. Nakikipag-usap pa ba kayo sa Panginoon? Natural. Hallelujah. At yan po ay nire-represent ng table, a place of fellowship. May nagsasabi kasi sa atin na, yan sila Pastor Willie, hindi na nagpe-prayan. Wala, nasa grace na kasi yan eh. Kaya yung mga nasa grace, hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nagtatites at nag-o-offering, hindi na nag-o-overnight, wala nang ganun. Hindi totoo yun. Paano kang mabubuhay bilang anak ng Diyos kung hindi mo siya kakausapin? Paano ka naman lalalim sa pagkakilala sa Panginoon kung hindi ka magbabasa at mag-aaral ng kanyang mga banal na salita? Kahit pa nasa ilalim na tayo ng grasya ng Panginoon, hindi nawawala ang pakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Ang totoo nga niyan, kahit saan ka naroroon, nakikipag-fellowship ka eh. Amen. Kahit nakaupo ka sa trono, hallelujah, na kinakausap mo siya. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Praise God. So, a table is a place of fellowship. Tapos po yung chair. Ano po yung chair? The chair reminds us of our position as being seated with Christ. So tayo po ay kasama ni Jesus nakaupo. Hallelujah. Sa pinakamataas na dako ng kalangitan. We are seated with Christ in the heavenly places. So tayo po'y kasamang iniupo ng Panginoon. Ang posisyon ay kalangitan. Pang-apat ay yung pong lampstand. At yung lampstand ay nagre-represent ng liwanag na nagmumula sa salita ng Diyos at liwanag sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya po yung lampstand, it represents the guidance of the Holy Spirit. Yung lampstand, it represents the Word of God. Kapag ikaw ay lumalalim, lumalawak at lumalago sa pagkakilala sa salita ng Panginoon, hallelujah, nagkakaroon ng liwanag. Nagkakaroon ng illumination, revelation, at sa pamamagitan nito, nag-iiba yung takbo ng ating pananaw at pag-iisip. Why? Because of the lampstand. So, purihin ang Panginoon, medyo, hallelujah, dumiretso na po tayo. So, ang nangyari po, nagkaroon na po sila, nakapag-establish na po sila ng magandang relationship. So pagpatuloy po natin ang kasaysayan. And it happened, hallelujah, meron pong tatlong nangyari. Meron pong tatlong nangyari. May isang himalang naganap, at ang himalang ito ay walang iba kung hindi yung babae ay nagkaroon ng baby. Isang anak na lalaki sa kabila ng hindi na siya manganganak. Barren po yung babae. Medyo may edad na silang mag-asawa pero wala pa silang anak. Dahil sa kagandahang loob na naranasan ni Eliseo,
sa babae, tinanong niya minsan, ano kaya ang pwede nating iganti? Ano kaya ang pwede nating gawin bilang pagtanaw ng pasasalamat sa babae? Isang araw, sabi po sa 11 to 17, and it happened one day that he came there and he turned into the upper room and lay down there. So, hallelujah, nagpapahinga si Elisha. Then he said to Gehazi, his servant, call this Shunammite woman. When he called her and stood before him, he said to him, say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. So parang sinasabi ni Eliseo, dahil sa mabuting pag-aaruga ninyo sa amin, tanungin mo siya kung ano ang magagawa natin para sa kanya. So inutusan si Gehazi, sabi ni Eliseo, tanong mo kung ano magagawa natin sa kanya. So sabi ni Eliseo, gusto ba niyang kausapin ko ang hari at ang commander ng mga sundalo para paboran siya? Pero nyo, iniaalok ni Eliseo, ang iniaalok ni Eliseo, pabor sa presidente. Pabor sa presidente. So ibig sabihin si Eliseo, may malapit na impluensya sa presidente. Kung si Marcos, pwede siyang ilapit ni Propeta Eliseo kay PBBM. O kung hindi man kay PBBM, pwede siyang ilapit kay 4-star General Browner. So ganun ka-influential si Propeta Eliseo na pwede niyang hingi ng pabor ang Shunammite woman sa pinakamataas na hagdan ng impluensya. Dahil hari at commander-in-chief ang pinag-uusapan. Pero alam po niya, ano sinagot ng babae? Ang sabi ng babae, hindi na po marahil. Hindi na po marahil. Sumagot ang babae, hindi ko na po yan kailangan. Hindi ko na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking pamilya at mga kababayan. So anong makikita natin sa babae? Ang makikita natin sa babae, kontento na siya . Hindi siya naghangad ng material na kayamanan. Hindi siya naghangad ng 43 million na may payong, hallelujah. Hindi po. Hindi na siya naghangad ng 30%. Hindi siya naghangad. Hindi niya hinangad ang umangat dun sa hagdan ng impluensya. Para sa babae, hindi na po kailangan. Masaya na po ako sa aking pamilya at masaya na po ako kasama ng aking mga kababayan. Hindi kaya mahalagang maging ugali ng lalo na mga mananampalataya, lalo na sa The Life Giver Church. Ang magpasalamat na lang tayo kung ano yung meron tayo. Hallelujah! Ang sabi nga po, contentment with godliness is powerful. Maging mapagpasalamat na lang tayo kung ano yung meron tayong natatamasang mga pagpapala. Bagamat alam natin na kapag may contentment ka, hindi papayagan ng Panginoon na hindi ka pagpalain pa. Sabi mo nga sa katabi mo, pag ikaw ay contento at mapagpasalamat, hindi papayagan ng Diyos na hindi ka pagpalain. Can I hear a good amen? Hallelujah! Ang sabi ng babae, hindi na po kailangan. Kaya lang, nakalulungkot. Tumatanggap ka na nga ng mga pagpapalang kailangan mo at may konti pang sobra. Naghahangad pa tayo ng labis. At sinong naniniwala, kapag meron ka na ng labis at sakin ka, laging kulang. Bilyonaryo ka na, maghahangad ka pang maging trilyonaryo. Trilyonaryo ka na, maghahangad ka pa na maghigit sa pagiging trilyonaryo. Sapagkat ang kasakiman, walang kagalakan at kaligayahan kahit kailanman. Maniwala kayo, ang taong sakim
hindi makukontento kahit kailan. Ang taong hindi mapagpasalamat, hindi masisiyahan sa kung anong meron siyang tinatangkilik. Laging naghahangad ng labis at labis pa. Mayroon na, hihingi pa. Nakahingi na, hihingi pa rin. Umaapaw na, magpapatayo pa ng ibang warehouse. Hallelujah. Walang. Sabi ng Panginoon, hangal. Paano kung ngayong umaga o ngayong araw na ito, hingin ko ang kaluluwa mo? Ano mangyayari sa lahat ng pinagpaguran mo? Wala po. Hindi ba tayo natuto? Yung mga mayayaman sa ating bansa, kahit gaano kayaman, nakakulong na. Aanhin mo ang impluensya at kapangyarihan, kayamanan. Kung nakabilanggo ka na, walang saysay. Tapos ipipris ng AMLAC. Apo, babawiin ang pamahalaan. Samantalang kung mapagpasalamat lang tayo, meron tayo ng sapat, tapos meron tayo ng labis para maging pagpapala, lalo tayong payayamanin at pasasaganain ng Panginoon. Amen. Parang humihina ang amen eh. Hallelujah. Amen. Ano sabi ng babae? Sabi ng babae, hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking pamilya at ng aking mga kababayan. Contentment is so powerful. Yung ikaw ay meron at mapagpasalamat, hindi ka papagkukulangin ng Panginoon. Amen. Salamat sa dalawang nag-amen. Amen. Amen. Parang gusto nyo marami. Hindi naman kayo pababayaan ng Panginoon. Gusto naman ng Panginoon yan eh. Gusto naman ng Panginoon na pasaganain talaga tayo eh. Pero kung ituturo sa church, yung lang hahangarin mo yung lagi kang binebless, lagi kang binebless, lagi kang binebless, at wala kang contentment, wala din po yun. Mahalaga tayo po'y kontento. Ano man yung meron tayo, salamat. At kapag ikaw ay meron at ikaw ay nagpapasalamat, hindi ka papayagan ng Panginoon, hindi masaganang pagpalain. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Kasi dami pong churches ngayon, ng mga pastor, tinuturo yung puro blessing, puro blessing, puro blessing, puro blessing, hanggang hindi na nagkokontento yung mga members. At later on, nagiging covetous na. Maging kontento po tayo. Kalabitin mo nga katabi mo, sabihin mo, mapagpasalamat lang. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Payayamanin ka ng Panginoon. Pasasaganain tayo ng Panginoon. Amen. So sabi ng babae, hindi ko na po kailangan. Hindi ko na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ng pamilya ko at ng aking mga kababayan. Pero ganun pa man, nagtanong pa rin si Eliseo. Sabi ni Eliseo, what can I do for you? So nagtanong pa rin po si Eliseo. Sabi po doon sa, hallelujah, what can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army? She answered, I dwell among my own people and that is enough. Hallelujah. Kaya, hindi naman huminto ang propeta sa paghahangad na mapasalamatan ng babae. Hindi siya huminto. Hindi siya nakontentong sinabi ng babae, kontento na po ako. Kundi nagpatuloy si Eliseo at nalaman ngayon ni Eliseo na ang babae ay walang baby. Ang babae walang baby. Kaya, hallelujah, kinausap ngayon ni Eliseo yung babae at sabi niya, di bale, sa susunod na taon, merong ka ng kakalunging baby. Sabi ni Eliseo, tawagin mo siya. Tawagin mo siya. Kaya tinawag siya ni Gehasai at tumayo ang babae sa pintuan
Sinabi ni Eliseo sa kanya, sa susunod na taon, wag naman, sa susunod na taon, may kakalungin ka ng anak na lalaki. Hallelujah! Alam po ninyo, para sa babae, wag mo akong biruin. Wag mo naman akong biruin. Alam mo namang hindi na kami magkakaanak naming mag-asawa eh. Wag mo akong biruin ng ganyan. Sabi, wag mo naman akong ganyanin, Ginoo. Wag mo akong ginaganyan. Wag ganon. Walang ganunan. Ginaganyan mo ko eh. Sana hindi mo ko ginaganon. Sabi ng babae kay Eliseo, wag naman po, Ginoo. Wag mo naman akong biruin. Nakikiusap po ako sa inyo, lingkod ng Diyos. Wag naman po sana ninyo kong paasahin. So kasi napakahalaga po sa babae ng katagang manganganak. Sapagkat ano po yan sa kanila eh, napakalaking karangalan. Ang isang babaeng baog o ang barren na hindi magkaanak ay bigyan ng pag-asang magkaanak. Napaka-significant niyan sa kanila. Napaka-dignified. Sapagkat alam nila yung kahihiyan ng hindi magkaanak. Alam po nila yan. Pero sabi po, kaya sabi ng babae kay Eliseo, huwag niyo naman po sana akong biruin. Praise God. So, salamat sa Panginoon, paglipas ng isang taon, nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki sa ganoon ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Eliseo. So nagkaroon ng isang napakalaking himala na yung contented na Shunammite woman has been blessed. Kung bakit ay pinagpala niya ang man of God. Pinagpala ng babae ang lingkod ng Panginoon at tapat ang Diyos, makatarungan siya na pagpapalain ka rin ng ating Panginoon. Maniwala kayo, God is not unrighteous to forget your labor of love. Makatarungan ng Diyos. Hindi mo madadaig ang Panginoon. Kapag ikaw ay nakalaan sa pagbibigay, pagtulong, hallelujah, pagkakawang gawa, hindi maaaring hindi susuklian ng Diyos ang mga pagpapalang ipinagkakaloob mo, lalo na sa gawain ng Panginoon. God is not unrighteous to forget your labor of love. Kaya ginantihan ng Panginoon, pinagpala siya ng isang anak na lalaki. Kaya lang, dako po tayo sa pangalawang yugto ng ating mensahe. Hallelujah. At naganap po ang isang himala, nagkaanak ng lalaki, kaya lang may nangyaring hindi inaasahan at dito na po tayo, hallelujah, papasok sa katawan ng ating message. Introduction lang po yung kanina, and this is the body of the message. Amen. So hindi makapaniwala yung babae, pero naganap at hallelujah. Kumbaga na-overcome yung kanyang unbelief sapagkat yung kanyang unbelief ay napalitan ng fulfillment, ng katuparan ng isang himala at pangako. Hallelujah. Praise God. So, hindi siya makapaniwala. Kaya lang may himalang nangyari. Punta po tayo doon sa 2 Kings 4:18-21. And the child grew. Now it happened one day that he went out to his father to the reapers, and he said to his father, my head, my head. So he said to a servant, carry him to his mother. When he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and the son died. Namatay po yung himalang baby ng babae. Ano daw ang kinamatay? Ang sabi po, nasa gitna sila ng bukirin eh. So maaaring heat stroke. Heat stroke ang ikinamatay ng bata. Sumakit ang ulo dahil nakabilad sa sikat ng araw. Sabi ng batang lalaki, sakit ng ulo ko, sakit ng ulo ko.
tanghaling tapat pa lang, binawian na ng buhay ang anak na lalaki. Hallelujah. Dahil dito, masakit na pangyayari ito. Masakit po ito na pangyayari. Ang tagal mong pinangarap na magka-baby, nawalan ka na nga ng pag-asa at hindi na nga matutupad at mangyayari. Pagkatapos pinaasa ka ng isang lingkod ng Panginoon. Pagkatapos ikaw ay pinaghimalaan, nagkaroon ka ng kasagutan sa iyong panalangin. Nang nasa iyo na yung iyong tinatangkilik na pagpapala, biglang babawiin? Ano ba naman ito, Panginoon? Anong klaseng pagsubok to? Anong klaseng kabigatan naman ito na pinahintulot mong mangyari? So, and she went up and laid him on the bed of the man of God. She shut the door upon him, and she went out. So, ang ginawa ng babae, inilagay niya yung kanyang anak doon sa higaan ng lingkod ng Diyos. Pagkatapos, isinara niya yung pinto. To cut this long story short, ako naniniwala, ang babae may pag-asa at may pananampalataya pa rin sa kabila ng mabigat na pagsubok at pangyayaring ito, hindi niya ipinalibing yung anak niya. Sa kultura ng mga Israelita, sa araw ding yaon pagkamatay, pinalilibing na. Bakit hindi ipinalibing ng babae ang kanyang anak? Sa halip ay inihiga dun sa higaan ng lingkod ng Panginoon. Alam po ninyo ang revelation sa atin? Ang revelation po, sa higaan ito at sa silid na ito, ipinangako mong magkaka-baby ako. At sa silid ding ito ng pangako, inaasahan kong sa silid na ito, may gagawin ka pa ring isang himala. Dito sa silid na ito, nangako ka. Sa silid na ito, pinagkaloob mo ang iyong pangako. At sa silid na ito, wala akong ililibing. Sa silid na ito, may mabubuhay na magmuli. Hallelujah! So ang babae hindi nag-prepare for burial. Ang babae nag-prepare for resurrection. Hindi siya naghanda ng paglilibing. Naghanda siya ng pagkabuhay na magmuli. Hallelujah. Why? Because of her faith. Dahil sa kanyang matatag at matibay na pananampalataya, sa lugar na ito nangako ka. Sa lugar na ito natupad ang pangako mo. At sa lugar ding ito kung binabawi, sa lugar ding ito ipapanganak na muli ang ipinangako mo. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako pinanghihinaan ng loob. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Kaya, hallelujah, tayong lahat. Ano man yung mga pagpapalang tinatanggap natin, salamat. Kung sakaling may panahon at pagkakataong tayo'y sinusubok, salamat pa rin. At huwag tayong basta bibitiw sa mga pangako ng Panginoon. Huwag tayong bibitiw sa ating pag-asa. At huwag tayong panghihinaan ng loob. May kaya pa rin gawin ng Panginoon at hindi pa tapos ang Panginoong tayo'y pagpalain. God is not through with us yet. He can still do so much more for us. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos ang Panginoong pagpalain ka. Kung may mga pagsubok, magpasalamat. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Napagpalain tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Pagpatuloy po natin. Hallelujah. Wala pa ako doon sa mensahe, yung it is well. Yun po ang mensahe. It is well eh. Hallelujah. Tapos pagkatapos lumabas siya sa kwarto at isinara niya ang pinto. This is the great demonstration of her faith. Great demonstration of her faith. The woman prepared for the resurrection of her son, not for her burial, not for his burial. Hallelujah. So, pagpatuloy po natin, 22 to 23. Then she called to her husband and said, "Please send me one of the young men and one of the donkey,
that I may run to the man of God and come back. Sabi nung asawa niya, bakit ka pupunta sa lingkod ng Panginoon? Hindi pa naman bagong buwan, hindi pa naman araw ng Sabat. Alam niyo, minsan nakakalungkot, no? May limit yung pagkilos ng Panginoon. Kapag araw lang ng Sabat, kapag sumikat lang ang bagong buwan, doon tayo umaasang may himalang magaganap at may gagawin ng Panginoon. Parang pagbilog na bilog ang buwan, ako may mangyayari. Amen. Parang kahit mga born again, mapagtanaw, mapag-asa dun sa mga palatandaan. Sabi nung asawa, bakit ka pupunta sa lingkod ng Panginoon? Di pa naman Sabat. Di pa naman Sunday. Maghintay ka ng Sunday. Hallelujah. Parang pag may prayer tayo, ihintay niya pa yung Sunday. Amen. Hindi ba kahit kailan pwede tayong lumapit sa Panginoon? Kahit anong sandali, kahit saan tayo naroon, pwede nating tawagan ng Panginoon. Hindi lang pagsikat ng bagong buwan at pagdating ng araw ng linggo. Dami kasi, yan ang pinagtitiwalaan, New Moon and Sabbath. Tapos sabi ng babae, ano sinabi ng babae? And she said, tayo pong lahat, it is well. Hallelujah. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng it is well? Sabi ng babae, ayos lang ako, dude. Ayos lang ako, pare. Parang ganun lang Pag binasa nyo sa Tagalog, ito sabi, sa Tagalog, sumagot ang babae, ayos lang yun. Apo, tingnan nga natin, Ate Chelisa. Alam ko matutuwa sila Sabi ng babae, ayos lang yun. Kayo ba pag tinatanong ng asawa nyo, ayos ka pa ba? Anong ayos? Umayos ka. Ikaw umayos, aayusin kita. Sabi ng babae, ayos lang yun. Paano magiging ayos lang yun? Namatay na nga yung anak mo na pinapangarap mong magkaroon ka. Tapos sasabihin mo, ayos lang yun. Alam niyo po yung salitang ayos lang yun. Sa kaisipan ng mga Hudyo, ay isang matatag na pagtitiwala at pagkakilala sa Panginoong Diyos. Pag sinabi mong ayos lang yun, nandoon yung pag-asa mong ang Diyos may gagawin pa rin para sa iyo. Nandun yung pananampalataya mo na hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Mayroon pa siyang gagawin. At pag sinabi mong ayos lang yun, ito'y katumbas na magagawa ng Diyos ang kahit pangit na gawing mabuti. When you say it is well, it is just like saying all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Yan po yung ibig sabihin ng it is well. Kahit anong panahon, kahit anong pagkakataon, kahit anong sitwasyon, nasasabi mo pa rin, ayos lang, Panginoon. Kung bakit ay sapagkat alam mong hindi pa tapos, may gagawin pa ang Panginoon. Pag sinabi mong ayos lang yon, Panginoon, naniniwala kang kahit pangit na pangyayari, kaya niyang pagbaguhin at gawing mabuti. Kaya sinasabi ng babae, it is well. Hallelujah. And it is well with my soul. Sabi mo nga sa iyong katabi, ayos lang yun. Hallelujah. Amen. Sa ibang salin, ang sabi, mabuti naman ang lahat. Mabuti naman ang lahat. Okay? Yan, nilagyan niya ng upuan ng asno at sinabi sa utusan niya, bilisan mo, huwag kang titigil hanggang hindi ko sinasabi. Kaya umalis sila, nakarating sa bundok ng Carmel, kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa di kalayuan na paparating ang babae,
Sinabi niya sa katulong niyang si Gehasay, tingnan mo, parang ang babaeng taga Shunem. Salubugin mo siya at kumustahin. Sabihin mo, kumusta po kayo, ang inyong asawa at ang inyong anak. Ano pong sinabi ng babae? All is well. At ang ibig sabihin ng all is well, mabuti naman ang lahat. Bakit? Hallelujah. Bakit nasasabi pa rin ng babae, all is well, mabuti naman ang lahat? Sa kabila ng alam ng babae, mabigat ang kanyang kinalalagyan. Sino po sa inyo ngayong umaga ang may mga mabibigat na pagsubok na pinagdaraanan? Relasyon sa pamilya, pinansyal na pagsubok, kabigatan patungkol sa kalusugan, problema sa mga mahal sa buhay, kay mama, kay papa, problema sa mga kapatid, problema sa mga in-laws, problema sa manugang, biyanan. May problema ba kayo sa inyong balai? Wala naman, ano? Problema sa balai. Pero napaka-unusual ng problema sa balai. Amen. So, malimit ang may problema yung biyana. Hindi ako may sabi niyan, ha? Hallelujah. Mga malimit na problema sa relationship. Minsan naman yung may problemang ikaw lang ang nakakaalam, hindi mo masabi sa iba. Tahimik ka lang, pero ang bigat-bigat na pala ng dinadala mo. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Mga personal na mga problema na kapag hindi ka matatag, nadidepress ka, kapag hindi ka matatag, napoprostrate ka, isang panahon, hallelujah, dinadaan mo na lang sa kain. Kaya nagtataka kami, bigat, lakas mong kumain. Amen? Tapos, hindi mo namamalayan, bumibigat ka na. Tapos, ang hirap pa namang magbawas kapag malaki ka na. Parang gano'n, na po. Tapos, madidepress ka na naman, hirap makukondem ka kasi hirap magbawas. Pero yan ay problema po. Alam ko may ganyan sa atin, sino man sa atin. Pero ang panalangin ko, huwag mag-iiba yung ating pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon. Masabi pa rin natin sa sarili natin sa Panginoon, ayos lang ako, Panginoon. Mabuti naman ang lahat. Kasi ito po ay demonstration ng pagtitiwala. Demonstration na anuman ang sitwasyon, nakakapit ka pa rin sa Panginoon. Kapahayagan nito na anuman ang nagaganap, matibay pa rin ang paninindigan mong may magagawa pa rin ang Panginoon sa atin. Kaya pag tinanong kayo, ayos ka lang ba? Sasagot natin, ayos ka. Mabuti naman ang lahat. Amen. Sabi po, to those who know and to those who trust God, they can still and they will always say, it is well. To those who know God and those who trust God, it is always well. Can I hear a good amen? To those who know your God, to those who know your God, and to those who trust His God, it will always be well. Amen. Na hindi naman ibig sabihin, everything is always well. Sabi po, it's not just well when everything is going well. Amen? It is well because you are in the hand of God. It is well because there is no accident in our Christian life. It is well kasi wala namang aksidente sa buhay natin . Lahat ng mga nangyayari ay may kahulugan. Lahat ng mga nangyayari ay may layunin.
At maniwala kayo, sa lahat ng pagkakataon, may panahon, may dahilan. In every season, hallelujah. Ano ba yun sa Ecclesiastes chapter 3? In everything there is a season. And in every time, there is, hallelujah. Tingnan natin, parang, yun po yung Ecclesiastes chapter 3. Sa bawat panahon, may layunin, sa bawat oras, may dahilan. Amen, hallelujah. Kaya tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. The greatest expression of faith is when you can go through life and whatever happens, you can still say, it is well. Praise God. Kalabitin mo uli yung katabi mo, inaantok na eh. Sabi mo sa kanya, it is well. Hallelujah. So pagdating nga kay Eliseo, lumuhod siya at hinawakan ng paa ni Eliseo. Actually, may kamatayan po. Ito yung death. Ito yung principle ng death. Sa Christian living kasi po, meron tatlong napakahalagang principle. Yung death, yung birth, yung death, at saka yung resurrection. Yung death, yung birth, yung death, at saka yung resurrection. Ang tawag natin dyan sa Bible school, yung death, a birth, death. Hindi ko na isinama yung burial eh. Birth, death, and resurrection principle ng Christian living. Merong panahong ipinapanganak, merong panahong namamatay, merong panahong nabubuhay na magmuli. Prinsipyo po yan sa buhay ng mga mananampalataya. May panahon sa buhay mo may namamatay. Pero pag may namatay, may ibinibigay na bagong buhay. May ipinapanganak, may namamatay, at may bagong buhay. Kasama po natin yan sa buhay ng mga mananampalataya. So, yung unahin natin yung kamatayan. Hallelujah. Yung kamatayan po. Praise God. So, namatay po yung bata. So, it's not just well when everything is going well. So, she came to Elisha, was unaware of what had happened, though the prophet did not know about what happened. Nagtataka lang ako eh. Nang pumunta yung babae kay Eliseo, kinumusta niya yung asawa, yung anak, at yung babae, sabi nung babae, mabuti lang po ang lahat. Bakit hindi alam ni Eliseo na namatay na yung anak niya? Lingkod siya ng Panginoon. Bakit hindi alam ni Eliseo? Bakit kinumusta pa niya yung asawa? Bakit kinumusta pa yung anak? Samantalang kaya nandun yung babae kasi namatay yung anak niya. Hindi alam ng lingkod ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Hindi naman kailangan lahat ay ipaalam ng Panginoon sa atin eh. Kahit sa mga lingkod ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na hindi kumulingkod ka ng Panginoon, alam mo na ang lahat? Amen? Maniwala kayo, hindi kumo kami po'y nangangaral at nag-aaral ng Biblia. Alam na namin ang lahat. May panahong sinasadya ng Panginoon na hindi ipaalam sa atin ng lahat para tayo ay magtiwala sa Kanya kahit hindi mo nalalaman kung ano nangyayari. Kung lahat na lang ay ipapahayag sa atin, kakailanganin mo pa ang magtiwala at manampalataya sa mga bagay na hindi mo nalalaman at nakikita. Kaya may panahon sa buhay mo na hindi mo maintindihan, magtiwala ka lang. May panahong nangyayari sa buhay mo na hindi mo maunawaan, magtiwala ka lang. May panahong nangyayari sa buhay mo, hindi mo alam, magtiwala ka lang. Sapagkat may panahong talagang hindi niya ipaaalam para masubok niya ang ating pagtitiwala sa kabila ng wala kang nalalaman at wala kang nakikita. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kahit walang nakikita. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kahit minsan hindi mo nauunawaan. At yan ang nangyari. Hallelujah. Hindi ba sinasabi sa Biblia na may mga bagay na hindi talaga ipinaalam?
mga lihim na ang Diyos lang ang nakakaalam? Kung nalalaman natin kung kailan babalik si Jesus, di magwawala ka na ng isang araw bago dumating siya. At pag isang araw, magpapakabait ka na. Kung nalalaman natin ang lahat ng bagay. Maniwala kayo mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. May mga nagaganap sa buhay natin na hindi natin masagot. Nasaan ang sagot sa ating mga katanungan? Pero sadyang may ganitong bahagi ng ating paglalakbay. Basta't magtiwala lang tayo sa Panginoon. Basta't sabihin natin, it is well. Ayos lang, Panginoon. Amen? So paglapit niya sa lingkod ng Panginoon, alam niyo, sabi niya sa lingkod, bakit naman ganun? Bakit ganun? Pinaasa mo ako? Hindi naman ako humiling sa iyo, nabigyan mo ako ng anak eh. Bakit ganun? Sabi, may dinaramdam siya, pero hindi sinasabi sa akin kung bakit. Sinabi ng babae, Ginoo, hindi naman po ako humiling sa inyo na magkaroon ako ng anak eh. Di po ba? Bakit niyo ako pinaasa? Bakit ganun? Sinabi ko pa nga sa inyo, na wag na po ninyo kong paasahin. Po, sabi ng babae, ganun po talaga eh. Nagdaramdam ka eh. Nagdadalamhati ka eh. Pero sa kabila ng ganun ng damdamin ng babae, napaka-prangka niya, ang babae hindi nawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Nasasabi pa rin niya, but it's still well. Still well. Ayos lang kami. Ayos lang ang lahat. Sa kabila ng nagdaramdam siya. Gusto niya lang sabihin ang kanyang kalooban, at yan naman ang gusto ng Panginoon eh. Pwede tayong magsumbong sa Panginoon. Sabihin niyong nilalaman ng inyong kalooban. Come to the throne of His grace with boldness. And somebody who comes to His throne with boldness will come just the way he is. Will come to the Lord saying what he feels and asking what he desires. Kapag gusto mong lumapit sa trono ng grasya ng Panginoon ng walang pag-aagam-agam, lalapit ka maging sino ka paman. Sasabihin mo ang nilalaman ng iyong kalooban at hihingin mo kung ano ang gusto sa iyong panalangin. Yan ang ibig sabihin ng coming to the throne with boldness. You come as you are, say what you feel, and ask what you desire. At yan ang gusto ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ba nating lumapit sa Panginoon ngayong umaga with boldness? Saying what you feel, asking what you need, and coming just the way you are. Kapag kaganyan, maniwala ka, everything will be well with you in Jesus' name. All is well. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huli na po, huli na. Tapos, hallelujah, ginawa ni Eliseo. Now, Gehazi went, ang sabi ni Eliseo, dalhin mo yung aking tungkod. Dalhin mo yung aking tungkod. Tapos ilagay mo sa katawan ng bata. Inutusan po ni Eliseo si Gehazi. At ang sabi ni Eliseo kay Gehazi, get yourself ready, take my staff in your hand, and be on your way. If you meet anyone, do not greet him. If anyone greets you, do not answer him, but lay my staff on the face of the child. Lagay mo yung aking tungkod sa mukha ng bata. Now Gehazi went ahead of them and laid the staff on the face of the child, but there was neither voice nor hearing. Therefore he went back to meet him and told him, the child has not awakened. So, hallelujah, walang nangyari. Kahit inutusan yung kanyang lingkod ni Eliseo, dalhin mo yung aking tungkod, ipatong sa muka, gawin mo ito para mabuhay ang bata.
Tanong, may nangyari? Wala po. Walang nangyari. Bakit walang nangyari? Hallelujah. Alam niyo po, minsan pag may ipinagawa ang Panginoon at hindi mo sinunod yung ipinagawa niya, walang mangyayari. Po, minsan, may ipinagagawa kasi ang Panginoon na para sa iyo lang yung tungkulin. Huwag mong iaatas sa iba. Lalim na revelation, ano? Sabi kasi ni Eliseo, dalhin mo yung tungkod ko, patong mo sa mukha ng bata. Adi, sumunod yung katulong, pinatong yung tungkod, walang nangyari. Alam niyo kung bakit? Ang gusto kasi ng Panginoon, huwag mong iutos. Huwag mong iutos yung ipinagagawa ko sa iyo. Amen? Alam nyo, minsan kaya hindi natutupad yung inuutos nyo, mas mabuti pang kayo na lang ang gumawa. Amen? Nakita mong marumi. Iuutos mo pa, kumuha ka ng walis. Linisin mo. Kung ikaw na lang ang kumuha ng walis, tapos inilinis mo yung dumi, hindi ka na mag-e-expect na may mangyayari. Andiyan pa ba kayo? Amen? Kaya po may mga iniuutos na para sa iyo lang, na ikaw lang ang gumawa. Huwag kang utos ng utos. Buti pa sa simbahan, 10 lang ang utos. Sa bahay namin, daming utos. Hallelujah, di ba? Buti pa sa Biblia, 10 lang ang utos. Nanay ko, nako, walang katapusang utos. Apo, minsan, yung iniuutos ng Diyos para sa iyo, huwag mong isasalin sa iba. Sapagkat yung para sa iyo, may mangyayari. Yung paras iniutos mo sa iba, walang mangyayari. Bakit hindi tumalab yung tungkod ni Eliseo na hawak ni Gehazi? Si Gehazi ang may hawak ng tungkod eh. Kung iba ang may hawak ng tungkod na sa iyo ipinahahawak, baka walang mangyari. Pero kung yung tungkod, ikaw mismo ang maghahawak at ikaw ang gaganap ng iniutos sa iyo, mag-expect ka, may mangyayari. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung iniuutos sa iyo, huwag mo lang ipagawa sa iba. At may mangyayari pa. Mga boss kasi ganyan eh. Kukunin mo na lang yung kape. Andyan yung kape sa harap mo. Dapat mo yung aking kape. Sobra ka na, hallelujah. Kaya walang mangyari. So, sabi ng babae, wala kasing nangyari. Anong ginawa ng babae? Sabi ng babae, hindi ako aalis dito hanggang hindi ka sumasama sa akin. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ka sumasama sa akin. Kasi yung si Gehazi pumunta, naiwan yung babae kay Eliseo. Sabi po, hallelujah, amen. So, sabi po, praise God, hindi ako aalis dito hanggang hindi ka sumasama sa akin. So, ginawa ni Eliseo, sumama siya, hallelujah, nasa na ba yun? 32-37. Nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niyang patay na ang batang nakahiga sa higaan, pumasok siya, sinara ang pinto at nanalangin. 10:7 na pala. Di bale, malapit. Tapos na po ako. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Nag-i-enjoy po ba kayo sa ako? Nag-i-enjoy ako eh. Pag nag-i-enjoy ako, pasensya na kayo. Hallelujah. So, sa pagkatapos dumapa siya sa bata, nilapat niya ang bibig niya sa bibig ng bata,
mata ni Eliseo sa mata ng bata, kamay ni Eliseo sa kamay ng bata, at habang nakadapa siya, unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Unti-unti umiinit ang katawan ng bata. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahing ang bata ng 7 beses at dumilat. Pagbahing ng bata, sabi ni Eliseo, God bless you. Sa Amerika kasi, pag may bumabahing, bless you, bless you. Pagbahing ng bata, hallelujah, tinawag ni Eliseo si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang kanyang ina. Alam po niyo, nakita ko pa rin dito yung isang revelation na nang dumapa si Eliseo doon sa bata, hindi kaagad gumaling yung bata, hindi agad nabuhay. Nagpabalik-balik pa si Eliseo, tapos dinadapaan yung bata Bakit kaya hindi isa-isang instance gumaling o nabuhay kaagad yung bata? Alam po nyo kasi may panahon ang Panginoon gumagawa ng instant miracle ang tawag. Pero may panahong progressive. May panahong gradual. May panahong hiniling mo ngayon, hindi ka agad nagaganap. May panahong lilipas pa ang sandali, lilipas pa ang sandali, lilipas pa ang araw, lilipas pa ang takdang ganap na panahon bago niya ganapin ang pagtugon sa ating mga panalangin. Kaya maniwala kayo, may panahong pag humingi kayo, nandyan ka agad. Pero may panahon na humiling kayo, may takdang panahon para ito'y maganap. At magtiwala lang kayo. Kung wala pa, sabihin nyo, it is well. Kung sa 1 linggo pa, sabihin nyo, it is well. Kung lumipas ang mga panahon, it will always be well. Hallelujah, sapagkat nalalaman ng Panginoon kung kailan yung takdang panahon para matupad sa atin ang kasagutan ng ating mga panalangin. Magpakatatag lang tayo at lagi nating sabihin, is still well with me. Kung wala pa, all will be well. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Lumapit nga ang babae, nagpatira pa sa paanan ni Eliseo, kinuha niya ang kanyang anak at sila'y bumaba sa ibaba. Naganap ang isang napakalaking bahagi ng kasaysayan. May karugtong pa po ito pero hindi ko na po ibabahagi ngayon. Magkikita-kita pa naman tayo sa 1 linggo. Hindi pa naman September 23. Are you blessed this morning? Are you blessed? Mahaba pa po ito pero hindi ko natutuloy. Salamat sa Panginoon. Gusto ko lang pong magkwento ng isang kwento tapos magpe-pray na po tayo. May natutunan po kayo sa lesson ngayong umaga na kahit hindi pa dumating, sabihin natin it is well. Kung may mga pagsubok at hindi mabuting pangyayari, magtiwala tayo. Mabuti pa rin ako. Ayos lang. Ayos lang. Amen? Hallelujah. At hindi man ngayon, siguradong bukas. Kung hindi man bukas, may ganap na panahon. Basta, all things will work together for good. To them who love God, and to them who are called according to His purpose. Basta para sa'yo, kahit pangit, gagawin niyang mabuti. Basta para sa'yo, kahit hindi maganda, gagawin niyang pagpapala. Kahit binabalak ng kaaway na masama, kaya pa rin baliktarin ng Panginoon at gawing mabuti. Basta para sa'yo, gagawin ng Panginoon para sa atin. All is well. Meron pong isang lalaki, ang isang abogado. Actually, sa pamamagitan ng kasaysayan niya, nakagawa po siya ng isang awit. At ang awit na ito, kinakanta natin minsan. It is well with my soul.
It is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well, it is well, it is well with my soul. Isang awit na nilikha ng isang abogado. Ang pangalan ay si Horatio Spafford, na isang napaka-successful na lawyer, businessman, at naging napakamatagumpay na negosyante sa real estate investment in 1871. Si Horatio Spafford. Subalit isang panahon ang dumating, isang napakatinding pagsubok, lahat ng kanyang investment nasunog. Literally, nasunog ng apoy. Walang natira. Nalugi, at ito'y naganap doon po sa tinatawag na The Great Chicago Fire in 1871. Walang natira. Walang natira. Natiran siya ng 4 na anak. Actually, pagkatapos ng sunog, nagkasakit yung anak niya, namatay. Namatay po yung isa sa 5 anak niya, natira 4. Sobrang lungkot nila na wala na silang pagsisimulan, lugi negosyo. Ginawa ni Horatio, yung lawyer, pinagbakasyon muna yung asawa niya at yung 4 na anak sa England. Samantalang may inaareglo pang kabuhayan si Horatio na natira, hindi pa natapos yung negosasyon, pinauna niya yung asawa niya at yung 4 na anak, pinasakay ng barko, pinatawid sa England. Habang naglalayag sa England, may isang malakas na bagyo ang sumalubong sa barko at ang sakay ng SS Bill du Havre, nasira yung barko at lumubog, namatay ang 4 na anak niya. Katatapos lang ng sunog, namatay ang isa sa anak sa sakit, tapos namatay ang 4 na anak. Yung asawa niya nakaligtas, at nang makaligtas yung asawa niya, nag-telegram kay Horatio at ang sabi, walang nakaligtas maliban sa ako. And no one was saved but me alone. Yun lang ang nakalagay sa telegrama. Walang naligtas, ako lang. Ano ang gagawin ko? Maliit na sulat sa telegram. Sa lungkot ni Horatio, dahil lahat ng ito hindi niya inaasahan, naubos ang negosyo, namatay ang mga anak, isa na lang ang natira, yung asawa niya, na wala nang magawa. Hindi niya tinapos yung negosasyon, naglakbay siya, sa gitna ng paglalayag, dinaanan niya yung kung saan nalunod ang 4 na anak niya. Tapos iyak siya ng iyak habang inaaliw ng kapitan at ng mga tripulante, iyak siya ng iyak. At habang siya'y umiiyak, may narinig siyang tinig na nagsasabing, ayos lang yan. All is well. At nang marinig niya yung all is well, it is well. Pumunta siya sa isang sulok at lumikha siya ng isang awit. At nalikha ang awit na ito, all is well with my soul. At ang awit na ito ay naging sikat na awitin sa mga simbahan, sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng kabigatan, anuman ang kalagayan ng buhay, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang lahat ay magiging mabuti. Can we all arise? Hallelujah. Today, sino man sa atin, anuman ang inyong kalagayan, anuman ang inyong kabigatan, dalangin ko na huwag tayong susuko, huwag tayong
tayong mawawala ng pag-asa. Maniwala kayo, kung meron man kayong problema ngayon, napakabigat, huwag kayong susuko, huwag kayong aayaw. Kung may problema kayo sa asawa, may problema sa mga anak, may problema sa kalusugan, may problema sa kabuhayan, huwag kaagad kayong maghahagis ng puting tuwalya at magsasabing ayoko na. Nakita natin ang ating pinag-usapan, namatayan, subalit nasabi pa rin niyang, all is well with my soul. Aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami kasama namin ng Espiritong Banal na siyang pumapatnubay sa amin sa pagdulog sa iyo. Naririto ang iyong mga anak, lumalapit ng walang pag-aagam-agam, lalapit na kung sino man sila, sasabihin ang nilalaman ng kanilang kalooban at hihingin ang pinapanalangin ng kanilang puso. Naririto po kaming lahat, personal, individual, hindi nag-aatubili, lumalapit sa iyo, Panginoon. Tinataas sa iyo ang aming mga pagsubok, tinatagubilin sa iyo ang aming mga pinagdaraanan. Ano man ito, tulungan mo kaming makapagsabi pa rin kaming, mabuti lang kami, Panginoon. All is well with us. All is well with us. Sige po, we will give you the opportunity to come to the Lord this morning. And you cast all your cares, you cast all your burdens upon Him. Hallelujah. The Lord knows exactly what you are undergoing and what you are going through today. Regardless, notwithstanding, hallelujah, lumapit tayo sa Kanya. Sige po, sa ilang sandali. Aming Ama, lumalapit po kami sa iyo. Papasalamat. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga kabigatan. Panginoon, salamat po ng maraming. Hallelujah. Tulungan mo kami na masabi pa rin namin sa iyo, mabuti lang kami, Panginoon. At hindi magsasawang magtiwala, hindi magsasawang manalig sa kaya mong gawin para sa amin. Hallelujah. Kahit ano pang nangyayari sa dalamhati, sa pagsubok, hindi kami mawawala ng pag-asa. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Sasabihin namin, all is well, kahit kailan di mo kami pinabayaan. Kahit kailan di mo kami iniwan. Ano man ang nangyayari. All will be well with us.